Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Catholic mga kapatid. Ang paksa na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na Diyos-Diyosan ng mga RCC ang kanilang mga ribulto. So again mga kapatid, patutunayan ng ating affirmative na Diyos-Diyosan ng mga RCC ang kanilang mga ribulto. So affirmative dito si Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, negative naman si Brother Jando ng Roman Catholic. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatag. Car bag sauce in hand. So dito mga kapatid, sisimulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes so ng pagpapahayag ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na Diyos-Diyosan ng mga RCC ang kanilang mga ribulto. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, your time start now. Teka muna, moderator, share ko lang if I can share my screen para may presentation ako. Sige. Hintayin ko. Tingnan natin kung mas-share po. Ayan. Makikita ba? Yes bro, pero Ano? medyo may black siya. Meron siyang parang black. Itong ano? Parang may harang. Ito siguro. Teka, ano muna natin, parang mali yung pag-share ko eh. Teka, saglit lang. Share tayo dito sa... Saan ba tayo? Dito siguro. Ito kaya? Yung desktop lang yung nakikita namin. Ayan. Try mo ulit. Yan, hindi pa rin? Meron pa ding harang sa taas, parang merong black na Yan. Nawala na yata. meron siyang harang sa taas, bro. Parang yan, wala na. Yan. O, yan na. Okay. Okay. Good. Okay, proceed, bro. 10 minutes. Okay. So again, magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid. At ngayon po ay in 10 minutes ay patutunayan po natin na ang lahat ng ribulto ng RCC ay Diyos-Diyosan nila. Ayan. So ang lahat ng, ito po yung tema, huwag natin kalimutan, ang tema po ay lahat ng ribulto or graven images ng Roman Catholic Church, Diyos-Diyosan nila at hindi sa amin, no, hindi sa atin. And then we have a scope of limitation. Tandaan po natin ito, that we are not talking, hindi natin pinag-uusapan yung mga graven images ng other mga religions because they have also graven images. And then also we are not talking about if God forbids making graven images per se. Kasi tayo po ay naniniwala na hindi po bawal yung paggawa ng graven images, period. Okay? At dito natin makikita kung ano po yung katotohanan according to the Bible. Number 3 po ng scope of limitation natin pag-uusap na ito is we're not talking about the doctrines of the RCC about images alone. Hindi lamang po doktrina alone, kundi pati na rin yung practices. Kaya faith and practices po ito, mga kaibigan, mga kapatid. So this time ay tuloy natin, paano ba magkaroon ng Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? O, paano po ba? Dito po sa pinakasikat na ginagamit po ng mga against dito ay yung Exodus 20 verse number 3, which is yung Roman Catholic po, mga kaibigan, mga kapatid, ay naniniwala naman po sila sa 10 Commandments. Nakasulat po dito sa Exodus 20. So dito po, sa verse number 3, thou shalt have no other gods before me.
Sa Tagalog po, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. At dito naman sa verse number 4, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. That is, or that is in the water under the earth. And then verse number 5, ito yung pinakabuo ng utos sa Ten Commandments, mga kaibigan. So dito, verse number 5, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So according po sa talatang ito, atin po makikita na ang ating nauunawaan at nakukuhang lesson patungkol dito is we are commanded not to have other gods. Tandaan niyo po ito, verse number 3 po yan. We are commanded, inutusan po tayo na huwag magkaroon ng ibang Diyos o kaya huwag magkaroon ng Diyos-Diyosan. Yan, naka-highlight po yung not to have. Number 2, we learn from those passages that it is about what we can do. Okay? Not what we believe. Tandaan niyo po yan, what we can do, kasi po gawa po, action ang sabi po doon. Hindi po kung ano yung paniniwala mo, ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, hindi po yun. Dahil malinaw po sa Biblia na action po yun, gawa. Number 3, we learn that man can be able to make a God by himself. So dito, sa talatang ito, ang tao po mismo ang makakagawa ng kanyang Diyos-Diyosan sa kanyang sarili. So siya po yung makakagawa ayon po sa talata. Kasi nga, ang tao po ang inutos ng Diyos dito. And then, we learn how to make a God or other God, Diyos-Diyosan. How? Papaano? Doon po sa verse number 4 at saka sa verse number 5. So number 5, ang ating na-learn dito is we are told that it is a general image or general, pagkasabi po is general, hindi po specific. Again, no, hindi po yan specific kasi po ang sabi po sa talata, anything. And as a matter of fact, binigyan po tayo ng paraan kung paano po is number 1, to make a graven image, to bow down to it, verse number 5, and then to serve it. Huwag kang gagawa, tapos huwag mong yuyukuan, and then huwag mong pagsilbihan. Yan po yung nakasulat. Even sa Douay Rheims version na siyang translation ng Latin Vulgate, na official Latin version or Bible ng Roman Catholic Church, mababasa po natin dyan, verse number 3, thou shalt not have strange gods before me. And then, thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of anything. Napakalinaw po. That is in heaven above or in the earth beneath, nor of those things that are in the waters under the earth. And then verse number 5, thou shalt not adore them. Adore po ang ginamit, pero bow down po ito. Then, nor serve them. Yan po yung pinaka-bawal. Okay, now, so naniniwala po tayo sa kasabihang not all idols are images and not all images are idols. Totoo po yun. Dahil meron po mga idols na hindi naman images pero idols. May sa New Testament po, yung mga kasalanan, magiging idol mo. And then even yung tao, pwede mong gawing idol siya. Pero not all images are idols. Hindi rin po lahat ng mga imahe ay mga Diyos-Diyosan. Pero ito po, mga kapatid, all images, lahat ng mga images na yinuyukuran at pinagsilsilbihan ay Diyos-Diyosan. Yan po ang pinakamalinaw, mga kaibigan. So ngayon, the question are, una, gumagawa ba ng larawang inanyuan o graven images ang mga RCC? Yes. Ayan o. Yan po yung mga, ang daming klase-klaseng graven images, and then image pa, marami po. Number 2, yinuyukuran ba nila ito? Pinagsisilbihan ba nila ito? According po sa inyong nakikita, hindi po nasa loob ng puso ninyo o nasa isip. According po sa inyong nakikita, ginagawa po yan. Pinagsisilbihan at inuyukuran po yung mga graven images, imahe, ribulto. So ngayon, yan, pinaglilingkuran. Ayan po yung paglilingkod. No? Pag susunog ng insenso, binubuhat, lahat ng paglilingkod, ginagawa po yan according po sa nakikita dahil dyan po tayo galing, mga kaibigan. So guilty po, ayon po sa Exodo 23 hanggang 5, guilty po, mga kaibigan. Kaya napatunayan po natin agad. Dahil hindi bawal ang paggawa ng imahe at ribulto dahil ang bawal ay paggawa ng larawang inanyo, ribulto, imahe
yuyukuan ito at pagsilbihan. Isang utos po yan, huwag mo nating putulin. Na ito po mga palusot una, Diyos-Diyosan ang binawal na gawin sa Exodo 24 and 5. Hindi po Diyos-Diyosan dahil ang nakasulat, pagkakaroon po ng Diyos-Diyosan verse 3, pero sa 4 and 5 kung paano magkakaroon ng Diyos-Diyosan, kung paano. Magkaiba po yung 4 and 5, paano. Pero sa verse number 3, paano magkaroon. Pero ito po, paano gumawa. Magiging Diyos-Diyosan ng isang ima at tribulto. Kaya ang verse number 3 hanggang 4 and 5, yan po isang utos. So dito po sa, ayan o, nakikita po natin, thou shalt not make and then any likeness. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. Na inulit lamang po natin para talagang sa inyo pong mga isip at puso. Deuteronomy 4:16, makikita po natin na lest ye corrupt yourself and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male and female. Ayan po mga kaibigan. So palusot number 2, hindi mga Diyos-Diyosan ng aming mga ribulto dahil sila ay mga banal. Kung hindi ninyo yinuyukuran, pinagsisilbihan ng mga ribulto, hindi talaga naging Diyos-Diyosan yan. Ngunit ang ating nakikita ng mga example ay ginagawa po. Alright? Ginagawa po yung pagbabawal ng Biblia. Again, guilty. Verse number Last 2 minutes. Unang example po, Diyos-Diyosan ba ang mga ribulto ng baka? Hindi naman. Okay, ribulto ng baka, hindi naman yan Diyos-Diyosan, matik. Pero pag yan po ay ginawa, katulad ng Israelitas, ginawa nila, niyunuyukuran, tapos ginawa nga, pinagsilbihan nila, naging Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ba yung ribulto ng ahas na tanso na pinagawa ng Diyos? Hindi ho. Pero naging Diyos-Diyosan po ito, doon po sa ikalawang hari, 18:4, ito po yung giniba ni King Hezekiah dahil naging Diyos-Diyosan po, even yung pinagawa ng Diyos na ahas na tanso. Number 3, for example, Diyos-Diyosan ba yung ribulto ni Rizal? Hindi. No? Hindi naman yan, hindi talaga yung Diyos-Diyosan. Ngunit sa mga Rizalista na sila po ay yumuyuko at nagsisilbi po sa ribulto ni Rizal, na ginawa po nilang mga Rizalian, naging Diyos-Diyosan po sa kanila, pero sa atin hindi. Last National 1 minute. Baka lamang po yun. Ahas na tanso lamang yun. Pero the moment na ito po'y pinagsilbihan at inuyukuran, nagiging Diyos-Diyosan po yan. So kahit anong ribulto ay pwedeng gawing Diyos-Diyosan ng tao, kahit mismong ang pinagawa ng Diyos ay naging Diyos-Diyosan ito. Boom, guilty po, mga kaibigan. Kaya ngayon, napatunayan natin, very simple, na ang ating tema, yung mga ribulto po ng IRCC na siyang niyuyukuran nila, pinagsisilbihan nila, yan ang Diyos-Diyosan ayon po sa Biblia at sa nakikita po natin at experience din po. Maraming salamat at handa na po tayong matanong. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jando, 7 minutes. Your time start now. Unang katanungan. Ayon sa Biblia, sa Isaiah 44:17, ang Diyos-Diyosan ay kinikilalang Diyos ng mga taong sumasampalataya dito. Tama o mali? Tama o mali? Objection, moderator. Objection, Objection. moderator, yung ating rules ay magtanong lang muna dito sa aking nilatag. Wala pa akong nilatag na Isaiah. Mamaya, Okay, pwedeng itanong yan. automatic next question yan. Ayon sa ating rule. Hindi pa daw niya nilatag. Next question. Yung sinasabi ba sa Exodo chapter 20 verse 4 to 5, ito bang mga rebultong ito ay kinikilala bang Diyos ng mga sumasampalataya sa kanila? Yes or no? Yes, or Hindi no? po nakasulat, no. Hindi No. po nakasulat na kinikilala, something like that. Hindi po. Ang sabi po sa Exodus 20 ay utos po iyang ng Diyos na huwag gawin. Huwag magkaroon ng ibang Diyos or Diyos-Diyosan. Paano? Gagawa ka ng larawang inanyuan, nuyukuan at pagsilbihan. Stick tayo sa sinasabi ng talata, Next utos question. ng Diyos, 10 Commandments. Next question. Kung hindi siya kinikilalang Diyos ng mga sumasampalataya sa Kanya, meron ka bang may pakitang prueba sa akin na yung mga rebulto sa Exodo 20 verse 4 ay hindi kinilalang Diyos ng mga sumasampalataya sa kanila? Meron ba? Yes, meron. Yung pong nakasulat mismo, yun ang sagot ko eh. Wala pong nakasulat sa Exodo that is the positive evidence. Okay. Exodo na ginamit ko, wala pong sinabi diyan kinikilala, iniisip, wala ho. Ang sabi Okay. ko diyan, huwag kang gagawa,
Wag mong yuyukuan, wag mong pagsilbihan. Stick po ako sa Biblia. Ayaw ko pong dagdagan Next po. question. Yeah, next Okay. question. Dahil stick ka dyan, so matindi ang paninindigan mo, ay ang mga rebultong yan ay hindi kinilalang Diyos ng mga tao kasi walang nabasa. Sagot? Sinong, stop time muna, Bro Ras, parang, sinong ano dito? Ay, sa akin. Sa akin Bro. pala. Pastor Ray? Stop time muna, wala akong nadinig. Sa aking internet yata ang ano. Dito pala, may lumabas sa akin na screen eh. Unstable. Okay, so, Pakiulit na lang. Pero ito, okay. Save yun Paulit na pala lang, Brother Jando. Sige, ibig mo bang sabihin bilang Pastor Baptist, naninindigan ka talaga na yang mga rebulto sa Exodo 20 verse 4 ay hindi kinilalang Diyos dahil wala kang nabasa? Okay. Yes, of course. Natural. Yes. Dahil ang nabasa po, yun yung ating paniniwalaan yung nabasa. Ang nabasa po, that is not sa side ng tao, kinikilala ba o hindi, that is not what the Bible is saying. Yan po ay utos ng Diyos para sa mga tao. Kaya huwag mong ipasok yung side ng tao dyan kasi po utos ng Next Diyos. question. Next question. Gawin. Next question. Okay. Next. Yang mga rebulto na sinabi sa mga Israelita sa Exodo 20, yan ba yung mga rebulto ng Katoliko o hindi? Sagot? Okay, lahat po, hindi. Lahat, hindi Hindi. po sa Katoliko lamang, lahat. Kasi po, ang sabi po dyan, anything. Sa inyo man o kanino man, ang sabi po dyan, anything. Kung alam mo po, nasa presentation ko kanina, general po yung anything, that is not specific. Kaya kasama po kayo dyan. Kasama kayo. Next question. Next question. Sinasabi mo kasama kami dyan. Meron ka bang pruweba na sa panahong sinabi yan may Katoliko na? Okay, wala po akong pruweba na may Wala. Katoliko na. Pero po ang tema po, kayo po'y gumagawa. Hindi po kayo, kahit hindi kayo nag-exist dyan, actually, 10 Commandments nyo yan. Kaya ibig sabihin, may ginagawa kayo, may niyuyukuan at pinagsilbihan, pasok kayo dyan. Kasi po, lahat po yan ay Next under question. po sa 20 utos seconds. Okay, next question. Sabi mo 10 commandments namin yan. Meron ka bang ebidensya na Katoliko ang binigyan dyan? Okay. Again, wala po dahil yan po'y para sa lahat. Ang sabi ko, 10 Commandments ninyo, kayo po mismo naniniwala sa 10 Commandments. Hindi ko po sinabi na ibinigay sa inyo kasi wala pa kayo dyan. Tayong lahat wala pa. Pero since nasa Biblia yan, kailangan mong sundin yan dyan do. Huwag mong sabihing, hindi yan para sa inyo, para sa ating lahat. At kayo po ay Next guilty question. according to our presentation. Next 20 question. Next question. Ang tema mo, rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyosan namin. Meron ka bang may naipakita sa stand mo na dokumento Katoliko na may turo kaming Diyos namin ang aming rebulto? O wala? Okay, wala po dahil hindi po turo ng Katoliko. Ang sabi po sa Biblia yung ginagawa. Kaya makinig kang mabuti, yung ginagawa mo ay kayo ay gumagawa, yumuyuko at paglilingkod. Hindi ho ito usapang turo. Nasa aking scope of limitation yon. Kaya dapat nakinig ka sana. Next question. Wave ko na, moderator. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa negative presentation pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid kay Jess Mans, Brighta sa CFD Anything Gani. Shoutout din kay Aguila MJ, nagsayaw-sayaw. Akala niya hindi masagot. Shoutout din kay Rafi Cabales. Kasabot na si Jando. Hahaha, nonsense naman. Bro, Jim Channel. Wala barabata bay na ang sagot parang hindi pastor. At shoutout din mga kapatid kay Finn Vlor. Kawawa si Jando. Jeff Bonjuk. Anything gani. Boom. Shoutout din kay Carl Rabatosa. Anything nga. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Oliver Bastasa, biglang naglag kapag naiipit na. Shoutout din mga kapatid dito kay Carlito Roca, butata si Jando paminaw lagi sa pangutana aron makasabot kag klaro sa pangutana. Shoutout din kay Mark Ray Balani pa shoutout. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa negative presentation. Brother Jando ng Catholic,
Your time start now, bro. Okay, thank you moderator. Okay no? So ako kasi, ako yung tipo na kapag nakipagdebate straight to the point. Yung ako yung maraming paligoy-ligoy. Ang tema niya, patutunayan niya na Diyos-Diyosan ng Katoliko ang ating rebulto. Nagtaka ako sa kanya, sinabi niya kanina, naninindigan siya bilang Baptist pastor. Naninindigan siya na yung rebulto sa Exodus 20 ay hindi kinilalang Diyos. Alam niyo kung bakit? Siya lang ang bukod tanging pastor ang nagsabi, naninindigan siyang hindi kinilalang Diyos yun kasi walang nabasa. Lahat ng mga Bible scholar, mga kaibigan, alam. Kaya nga tinawag na idol kasi kinilalang Diyos eh. Siya lang ang bukod tanging walang alam. Sabi niya, hindi ako naniniwala sabagat walang nabasa. Okay. Ba't ko winave? Ayoko na maraming paligoy-ligoy. Winave ko na kaagad kasi hindi napatunayan sa istanya. Ang nakita natin sa istanya, bintang. Diba? Kung baga, hinatulan tayo batay sa kanyang nakita. Ang tanong, anong katuruan ni Kristo batay sa mga nakita? Ating basahin ng sinabi ni Kristo sa Mateo 7:24. Etong sabi ni Kristo. Ating basahin sa Mateo 7:24. Etong pagkakasabi dito. Kaya, ang sinumang, one pala yun, one pala yun. 1:7:24 ang sabi ni Kristo. Sabi niya, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo. Kaya nga nagpakita siya ng maraming picture kasi yun ang kanyang nakita. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Kung babasahin natin yan sa magandang balita Biblia, ang sabi diyan, ayon sa matuwid na pamantayan. Ano ang pamantayan? Patungkol sa ating aral, yung ating official na turo. Hindi batay sa nakikita nila, kundi batay sa ating official na turo. Ngayon, may naipakita ba siyang Catholic document na sinasabing Diyos natin ang ating rebulto? Wala siyang naipakita, mga kaibigan. Walang naipakita. Pero ako, subukan ko dito na magpakita ng isang dokumento. Isang dokumento na magbabasura ng kanyang claim. Okay? Ating babasahin yung nasa natin sa CCC 2132. Meron ba akong kopya nung CCC 2132? Double check ko nga kung meron akong kopya nung nung CCC 2132 kasi baka kasi wala akong kopya. Mahirap na, no? Double check ko muna kung meron ba akong kopya nun. Okay. Ano ang sabi sa CCC 2132 based sa official na katuruan ng simbahang Katoliko? Ang sabi ganito, no? The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Nabasa niya doon sa Exodus 20, ang Diyos nagsiselos. Bakit nagsiselos ang Diyos? Kasi may ibang kinikilalang Diyos. Yun. Kaya nga huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko eh. Kasi yung larawan mismong ginawa, kinilalang Diyos yun ng mga mananampalataya. Basahin natin. Ito ay nasa Isaias 44. Ako na lang gagamit ng talata. Isaias 44:17. Anong sabi dito? Ang sabi dito,
ang natirang kahoy ginawa niyang Diyos, kanyang Diyos, na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya si Rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Uy, walang paniniwala ang Katoliko, walang katuroang ganito na kilalaning Diyos ang Rebulto. Ngayon, kung babasahin natin yan sa verse 20 sa Contemporary English Version, anong sabi dito? Sa verse 20, how can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? To trust something that can be burned to ashes? Sa madaling salita, yung Rebulto pala na nasa Exodus 20, pinagkakatiwalaan. Bakit? Kasi kung kikilalanin mo ang Diyos, magtitiwala ka. Yeah? How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? Ang tanong, ang mga Katoliko ba nagtitiwala sa Rebulto? Ba hindi. Walang katuruan ng Katoliko ay magtiwala sa Rebulto. Next, no one can save themselves like that. Don't they realize that the idols yung nasa pisel. Yung Hebrew word doon, pisel. O sinabing pisel, idol. Ha? Kaya nga, pag sinamba mo yung idol, ang tawag yan, idolatria. Bakit? Latria eh. Latria ginamit eh. Idolatria. Yung ang ating pagbigay galang sa mga sagradong imahe. Latria ba tawag doon? Di latria, dulya yun. Kumbaga, iconodolia. Icon kasi yung icon eh. Iconodolia. Ito namang pinagbabawal, idolatria. Nilalatria ang idol. Ang idol, nilalatria. Kaya nga pisel eh. Yung pisel pala, nilalatria. Kaya siya tinatawag na idolatria. Ngayon, don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Ba't sinabi nila yan? Kasi malaki ang kanilang paniniwala na ang kanilang mga Diyos-Diyosan, mga Diyos nila yon. Kaya nga sa Isaiah 44:17, kinilala ng Diyos ang kanyang rebultong ginawa. Kaya ang tanong, may ganyang katuruan ba sa Katoliko? Wala. Walang ganyang katuruan. Sa madaling salita, hindi niya natindigan ng kanyang tema. Ano sabi dito? Religious worship. Ito ay nasa CCC 2132 ha. Religious worship is not directed to images. Not directed to images. Ano siya sa'yo pinagsisilbihan? Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under the distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image, yung pinigtan nyo, yung may mga nagagana ng insenso, yung may mga nakayuko doon sa imahe. The movement toward the image does not terminate in it as image. Pero yung nasa Exodus 20, terminated as image. Bakit? Kinilalang Diyos eh. Isaiah 44:17, kinikilalang Diyos. Isaiah 44:20, don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Huh? The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Ngayon, pagalang lang pala, hindi pala kinikilala. Yung nasa Exodus 20, huwag kang gumawa para sambahin. Di naman namin sinasamba bilang Diyos, rebulto namin. Sa madaling salita, ang tema niya, bintang. Walang natindigan kasi na bintang lang. Okay, thank you. So dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative.
Pastor Rean Fuentes ng Baptist, 7 minutes. Your time start now. Okay, ayun po sa iyong presentation tsaka sa iyong tanong kanina about po sa pagkikilala bilang Diyos. Ano pong Tagalog Biblia na mababasa mo po sa Exodo 20 yung pagkikilala bilang Diyos doon? Anong Tagalog Biblia yon? O translation ng Tagalog Bible na nakasulat po na pagkikilala bilang Diyos? Nasa Exodus 20 po tayo. Yun na nga. Nasa Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa. Objection. Objection mo na. Time stop. Affirmative and objection. Category po is Bible. Bible translation. Anong pangalan ng Bible translation? Hindi po yung talata. Bible Okay, translation na Tagalog na Biblia na nakasulat po na kinikilala bilang Diyos po nasa Exodo 20 po, moderator. Okay, so nag-object ito dahil doon sa hinahanap Okay. na translation. Counter objection meron ba? Or hahatol ako? 10 seconds, moderator. Okay, so gagamit dito ng 10 seconds ang ating negative proceed. Okay, 10 seconds. Kasi yung Exodo 20, hindi siya salungat doon sa Isaiah 44:17 na kinikilalang Diyos sa mga rebulto. Next question. Next question. Okay, be honest, na nakasulat ba sa Exodo 23 hanggang 5 na yung salitang kinikilala bilang Diyos? Nakasulat o wala? Hindi siya nakasulat doon. Ang sabi sa Exodo 20 verse 4, upang sambahin. Pag sinamba mo yan bilang Diyos, yun ang idolatry. Kaya nga sa Isaiah 44:17, kinikilalang Diyos kasi sinasamba bilang Diyos. Ayun o, upang sambahin. Hindi mawawala yan, upang Next sambahin. question. Next question. Okay, next question. Sabi mo yung vessel is Diyos-Diyosan. Alright. Isa ba sa graven image? Yes or no? Ang pesel, graven image din siya. Pero not all graven image are pesel. Naniniwala ka naman doon. Huwag mo nang pahirapan. Para bang ganito, ang graven image na ginawa ni Moises sa Exodo 25:18, graven image din yun. Pero hindi idol yun. Next question. Next question. Alright. Ayon po sa aking nilatag at sa dinidibang mo, nalatag ko po sa Exodo 24 hanggang 5. Yung bang paggawa, kasi sabi huwag kang gumawa. So yung paggawa ng larawang inanyuan, pagyuko at saka paglingkod, makikita ba yon ng tao? Yes or no? Nakikita yon ng tao, gaya ng nakita nila yung rebulto ng anghel ng kerubin. Nakikita rin ng tao yon. Pero hindi ibig sabihin dahil nakikita ng tao, Diyos-Diyosan na. Kasi yung rebulto ng kerubin, nakita ng tao, hindi naman Diyos-Diyosan. Yung rebulto ng tansong ahas, nakita ng tao, hindi naman Diyos-Diyosan. Oh, yung monumento ng propeta, nakita ng tao, hindi naman Diyos-Diyosan. Oh, next question. Next Okay, question. sabi mo ang rebulto ng ahas at natanso ay hindi Diyos-Diyosan. Hindi ba naging Diyos-Diyosan ang rebulto ng ahas sa 2 Kings 18:4? Hindi. Or naging Diyos-Diyosan o? Naging Diyos-Diyosan siya kasi pinangalanan ni Hustan at sinamba na. Pero ang aming mga rebulto sa Katoliko, hindi naman namin sinamba bilang Diyos. Pero si ni Hustan, kung babasahin mo yung history ni Hustan, Diyos siya ng mga naniniwala sa kanya. Oh, next question. Okay, next question. Ayon po sa nakasulat, ano po yung ginawa mismo? Ayon sa nakasulat sa talatang iyon, ano po yung ginawa mismo ng mga Israelitas? Follow-up question yan. Pinangalanan ni Hustan. Una, pinangalanan ni Hustan. Pangalawa, inalayan ng bulaklak. Yung kanilang pag-alin ng bulaklak kasi ginawa na nilang Diyos-Diyosan, pinangalanan ni Hustan. Wala naman kaming ganyang turo. Kaya pasensya ka na, hindi umubra. Next question. Next Okay, question. so yung pag-aalay ng bulaklak para sa iyo, paglilingkod, yes or no? No, hindi No. paglilingkod yon. Bakit? Hindi naman namin kinikilalang Diyos. Samantalang yung tansong ahas kinilala ng Diyos. Kaya nga pinangalanan ni Hustan eh. Sa amin din namin ginawa yan. Kaya no ang sagot ko dyan. Next question. Next Alright. question. Ayon sa talata, huwag kang gumawa ng larawang inanyuan. Yung RCC ba gumagawa, yes or no? Yes, gumagawa ang RCC gaya ng gumawa si Moises. Gaya ng gumawa si Moises. Gumawa si Moises, gumawa rin ng RCC. May problema ba doon? Gaya ni Moises, gumawa siya, gumawa rin kami. Oh, di pareho kami ni Moises. Next question. Next Number question. 2, verse number 5, huwag niyong yuyukuan sila at pagsilbihan sila. Number 1,
niyuyukuan ba ng RCC ang kanilang mga rebulto, yes or no? No? No. No? Hindi namin niyuyukuan, ginagalang. Samantalang yung pagyuko kasi diyan, fallacy of equivocation 'yan. Rayan, hindi mo alam? You are doing fallacy of equivocation. Oh, hoy! Fallacy na, nagfallacy na. Next question. Okay. So, yung pong ginawa po doon sa mga Israelitas ay yan po ay sinisindihan po nila ayon sa talata. Hindi po inalayan ng bulaklak, sinisindihan. Tanong, yun bang mga ribulto po ninyo sinisindihan ng insenso at saka kandila, yes or no? No. No. Kasi hindi pareho ang ginagawa nung mga Israelitas kay ni Hustan sa ginagawa ng Katoliko. Kapag pinareho mo yan, magkaiba ang meaning, fallacy of equivocation yan, Berean. Next question. Next Okay, question. next question. May oras pa ba, Bro Ras? 1 minute and 30 seconds. Okay, pakita ko muna po ito. Nakaano ba? Oh, naglo-loading pa. Loading pa. Okay, nakita mo naman siguro kanina kasi ipapakita ko pa mamaya, Bro Jando. Yung bang nakita po ninyo kanina, ito nakita na siguro. Ito po ba Bro Jando? Ayan, ito bang nasa picture dito, yumuyuko, lumuluhod ba yan na mga yan? Lumuluhod ba sila at nagsisindi ba yan ng insenso? Yan yata ay picture ni Pope Francis, saka sa baba may mga Katoliko na lumuluhod sa amin, nakikita namin, at nagsisindi ng insenso. Ito ba ay nagsisindi ng insenso at yumuyuko? No. Yes or no? Yes, yumuyuko sila, pero not the same as sa ginagawa ng mga pagano ng mga Israelita. Kasi yung mga rebultong yan, hindi naman kinikilalang Diyos. Samantalang si ni Hustan kinilalang Diyos. Next question. Okay, ito pa, itong picture na ito, yumuyuko, lumuluhod ba yan o hindi? Para sa'yo. Wala akong nakita, Wala bro. kaming nakikita, bro. Wala. Kawawa ka naman, yung referensya mo, may diferensya. Sayang. Nakita na eh. Sige lang. Wala dito, bro. kaming nakita, sayang. Question. Sige po. Diferensyang referensya mo. Ayan, sige, okay. Time na. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Wala talaga kaming nakikita doon, Pastor Ray, ha. Shoutout kay James Pamugas. Sabi niya inconsistent. Sabi ni Gerald De La Torre kung boxing pa ni knockout na unta si Jando. Shoutout din kay Carlito Rocab. Walay dag-anan si Jando sigig palusot pero gisat gihapon. Shoutout din mga kapatid kay James Pugas, kay Jeffrey Maniquez. Yung mga sagot mo, Bro Jando, alam mo ipit ka na eh, wala ka na sa point mo eh. Shoutout din mga kapatid dito kay Aljun Butalid. Pag pareho ang ginawa, gagawing magkaiba ang meaning. Sana all. Shoutout din mga kapatid kay Jenny Rose, kay Darling Ismail, Special Child, at Hayo Kadiv, kala ko ubra ka dyan do, si Piat Mankawa, kakabalo sa imo. Shoutout din mga kapatid kay Carl Frederick Repadozola, Rebotazo, ay nakita kami sa live, bro. Ayan. So mga kapatid, tuloy tayo, dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Ray, mag-share screen ka ulit. Opo bro, naka-share screen siya pero nakikita hindi. Meron siyang parang bro, nakaharang na black na Ang lira to. Okay. try mo ulit. Diferensya. Hindi, wag ka muna bro dyan. How about that? Meron talaga siyang harang sa gilid, bro, pero merong portion na nakikita, pero meron siyang parang harang na color black or gray something. Ano to? For example, ito, nakaharang siya. Naharangan lahat. Yan, merong harang sa taas at sa gilid. Okay lang? Sige. Okay lang. So, sige bro. 10 minutes bro sa rebuttal. Pastor Ray.
Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, una sa lahat, isa-isayin natin po yung kaniyang sinasabi pong palusot. Ano po? Una sa lahat, sa kanyang presentation, ang pesel po daw ay Diyos-Diyosan. Kasi nadinig ko na yan. Ilang ulit na nating debate ito, hindi pa rin makakaintindi po itong mga CFD na ito. Okay, so tinanong natin, isa ba sa mga meaning ng pesel is graven image? Sabi na, yes. Ayan. Ngayon, tinatanong po natin kung meron ba siyang nababasang kinikilalang Diyos po doon sa Exodo 20. Anong translation ng Tagalog? Sabi niya, 10 seconds. Kasi po, may nakasulat ba? Wala po no, pero hindi raw ito salungat sa ibang talata, sabi niya. So that means mga kaibigan, malinaw po na palusot na lang po ang ating nadidinig. So ngayon ay sinabi pa natin na tinatanong po natin na again, ang sabi po niya bintang daw yung ating bintang. Anong bintang? Sabi ko po, ginagawa ba yung paggawa, pagyuko at pagsilbi sa mga ribulto. Nakikita ba 'yun o hindi? Sabi niya nakikita. Pinakita natin. Ang RCC ba gumagawa? Sabi niya yes. Ang RCC ba ay yumuyuko o lumuluhod? Sabi niya no. Pero yung pinakita natin, ito ba yumuyuko? Sabi niya yes, yumuyuko pero hindi parehas sa iba kasi kinikalang Diyos. Mga kaibigan, dito pala makikita po ninyo na wala nang nakasulat sa Exodus 20 na kinikilala mo ba o pinaniniwalaan mo ba o hindi, wala hong nakasulat doon. The fact po kasi yung paniwala, nasa isip at isipan mo at puso mo, ang Diyos po nakakita noon. Pero ang malinaw po sa talata, sila po'y gumagawa ng larawang inanyuan, ang sabi pa sa ating presentation, kaanyo ng babae at lalaki po, mga kaibigan. Diyos-Diyosan ba yung tanso na ahas na ginawa ni Moises? Teka, unstable pa. Diyos-Diyosan baga yung ginawa ni Moises na tanso ng ahas? O sabi ko, naging Diyos-Diyosan ba yun? Sabi niya, naging Diyos-Diyosan. Bakit mga kaibigan? Sa presentation ko, pwedeng gumawa ng Diyos-Diyosan ang tao. Paano? Ayon sa talata, gagawa ka ng larawang inanyuan, yuyukuan mo at pagsisilbihan mo yun. O ito ba ay nag-iinsenso? Ito ba ay sinisindihan niyo ba ng insenso? Nag-aalay ba kayo ng bulaklak? Yes, pero hindi raw yung isang insenso, no. Pero yung pag-aalay ng bulaklak kanina, sabi niya yes, pero iba daw sa iba mga tao kasi kinikilalang Diyos. Mga kaibigan, wala nga sa talata yun. Kinikilala mo ba o hindi? Kasi gusto mo magpalusot niyan eh. Hindi ka makakalusot kasi sa Exodo 20 kasi action. Ang sabi pa, ano pang ibang palusot? Wala kaming dokumentong ganyan. Wala kaming turo. Regardless sa turo po ninyo kasi wala namang kriminal na aamin eh. Paano kayo mauto? Paano kayo maloko dyan kung aamin na sinasamba nyo? Ano man. Kaya nga wala sa dokumento kasi ayon yung aminin yan. Pero nakikita naman natin, na-experience nga natin, galing tayo dyan eh. O ngayon, nakita ng ating mga mata yan. Sabi niya, wag daw base sa nakikita. Ay, mali pong context po yun. Hindi po yun yung context patungkol sa ribulto. Ang context po yun, yung paghatol sa tao. Hahatulan mo na impyerno yung tao, kaya masama yung tao. Base sa nakikita, ay hindi po pwede yun. Pero hahatulan mo ang tao base sa talata sa Biblia na salita ng Diyos na siya'y gumagawa ng larawang inanyuan, yuyukuan niya, pinagsisilbihan niya. Ang hatol na yun, galing sa Diyos yun, hindi yun galing sa tao na nakikita mo lang. Ang nakikita mo ay ginamit mo ng salita ng Diyos, guilty nga eh. Sabi dyan dyan do, guilty eh. Kahit anong palusot mo dyan, ay hindi naman namin kinikilalang Diyos, wala naman kaming aral. Ang sabi ng Biblia, wag gagawa, gumagawa kayo. Umaamin ka. Nagpapalusot ka na hindi kayo yumuyukot lumuluhod. Pero nakikita natin yumuyukot lumuluhod. Sino kayang Katoliko na tawag nito? Kakampi sa iyo? Sasabihan mong hindi lumuluhod? Ang mga honest na Katoliko, lumuluhod sila, pero yung kanilang isip at puso, doon daw na sa Diyos sa langit. Aaminin nila yan. Ngayon lang ako nakadinig ng isang CFD na nagsasabing hindi daw yumuyuko. Pero nung pinakita ng picture, sabi niya, yes, yumuyuko yan. Pero hindi naman yan pareha sa kanila dahil kinikilalang Diyos. Yan ba yung mga sulido ninyo na paluso? Ngayon,
Ano pa yung mga palusot niya dito? Yung pagkikilala pa rin, doon pa rin sa ibang talata. Wala nga yun doon, mga kaibigan. Kasi nga gustong magpalusot ng mga tao dito. Pero dito sa Exodo 20 ay hindi po. Again, kayo po ay naniniwala ng Ten Commandments. Oh, kaya yan po ginagamit natin para sa inyo, hindi po para sa amin. Kasi nga, again, sabi mo, para sa sagot mo, gumagawa naman si Moises eh. Parehas kami ni Moises gumagawa. Ang tanong, hindi nga mali yung paggawa per se, period. Ang mali po, yung ginagawa mo, tapos pagsisilbihan mo at yuyukuan, yun yung mali para sa ano ninyo. Kaya kung parehas kayo ni Moises na gumagawa, parehas ba kayo ni Moises na yumuyuko at nagsisilbi po sa rebulto? Pakita mo sa akin, isang talata, magkatoliko ako, si Moises yumuyuko at lumuluhod doon sa rebulto na kanyang ginawa. Tingnan natin mga kaibigan. Kasi po, yung rebulto ng kerubim po mga kaibigan, hindi po yan parehas sa rebulto ng Romano Katoliko at sa may ibang mga pagano dahil yung dalawang kerubim na yan, meron po yung literal na presence ng Diyos sa gitna na doon makipagtagbo si Moises kaya merong Ark of the Covenant. Hindi naman Ark of the Covenant ginagawa po ninyo. Ha? Ano po yung nakasulat po dyan? Oh, yan po presentation natin, oh. Diyos-Diyosan ba yung mga rebulto ng baka, ng ahas na tanso? Hindi nga Diyos-Diyosan eh. Pero pagka yuyukuan mo yan at pagsisilbihan, magiging Diyos-Diyosan mo yan. Oh. Yung bang baka, Diyos-Diyosan, hindi naman yan. Tapos, sabi pa natin, anything. Tatanungin natin yan ito mamaya kasi sabi niya, specific eh. Pero sabi sa talata, anything. Bakit po anything mga kaibigan? Kahit sa kanyang Douay Rheims version, nakasulat po anything, kahit ano. Just 3 minutes. Oh, kahit ano. Kaya para po sa inyo, para po sa aming pagmamahal sa inyo, kasi po sa Revelation 21:8, pupunta kayong impyerno lahat ng mga idolaters. Pupunta po dyan. Aming pagmamahal po sa inyo, ito tatanungin kita mamaya, kung okay ba sa inyo, didinggin ba kayo ng Diyos kung kayo po ay yumuyuko, manalangin kayo, sasamba kayo, na walang mga rebulto? Didinggin ba kayo ng Diyos? Kasi kung wala, bakit hindi nyo maiwan-iwan yung kasalanan na yan? Ang linaw-linaw po, nakikita po natin, na-experience natin yan mga kaibigan. Paano pa natin yan, may debate pa ba dito kung hindi na mapapalusot pa mga tao dito? Oh, bakit? Ito ba mga taong ito, sila ba talaga ito? Oh, what if bibigyan tayo ng rebulto na katulad nito? Oh, bibigyan ka ng rebulto. Yung magre-represent, sabi niya paggalang, yung pagre-represent ng tao, for example, si Jando, meron siyang imahe sa Facebook, yung imahe niya mismo magre-represent sa kanya kasi imahe niya. Hindi pwede yung imahe ko tapos sasabihin niyo, ito si Jando. Hindi ho. O for example, bibigyan tayo ng ganitong imahe. Payag kayo? Ganyang imahe. Papayag ba kayo kung ganyan ang imahe natin? Sino ba ito? Hindi lang makikita, may harang. Papaliliitan natin. Ayan o. Papayag ba kayo? Bibigyan ka ng ganyang imahe? Bakit? Kasi hindi po magre-represent yan kung hindi mo nakita ang tunay na mukha nila. Ngayon, paano naging Diyos-Diyosan? Kasi po niyuyukuan at pinagsilbihan. Kasi ang sabi ng Biblia, napakalinaw po. Ang sabi ng Biblia, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Sa verse number 4, binigyan tayo ng karunungan kung paano magkaroon. Paano? Okay? Huwag magkaroon. Huwag magkaroon ng ibang Diyos. Yun yung utos. Pero nilinaw po sa 4 and 5 kung paano. Paano ba? You will make a graven image. Ano pa? Yuyukuan mo, pagsisilbihan mo. Yun ang nangyari sa ahas na tanso. Bro Jando. Tapos sasabihin mo pa parang hindi ka familiar sa 2 Kings 18:4. Anong inaalayan ng bulaklak doon? Sabi doon, anong nakasulat doon? Pinagsindihan po nila. Iba pa yung pagtawag ng pangalan. Hindi yun yung yung pagtawag per se. Hindi ho. Dahil ang utos po ay yung pong paglilingkod. Yung pagsisindi, paglilingkod po yun. Sabi niya, hindi eh. Paglilingkod po yun mga kaibigan. Yun lang ang nangyari na kahit ang pinagawang ahas na tanso kay Moises, sinira at giniba yun. Bakit? Sabi dito, for unto those days, the children of Israel did burn incense to it. Ayan o.
Burn incense lang eh. Naging Diyos-Diyosan po nila. Ayan o, burning incense. Ang bihira. Ha? Oh. So lahat ng mga palusot po, palpak, hindi po pwedeng lulusot talaga. No? Time. Kahit anong palusot po niyo. Okay, so dyan Salamat. nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now. Ang sabi sa Exodus 20, huwag kang gumawa ng graven image. Ang tanong, gumawa ba si Moises? Yes or no? Yes or no? Yes, gumawa si Moises Yes. ayon sa utos ng Diyos. Ang tanong, si Moises ba kayo? Inutos ba kayo? Ba't kayo gumawa? Ang daming utos kay Moises. Isa doon yung paggawa. Pero hindi yun kayo. Kaya bakit kayo sasali kay Moises? Hindi naman kayo si Moises eh. Next question. Next question. Next question, sabi mo, hindi kami si Moises. Kami ba ang mga Israelitang pinagbawalan? Yes or no? Hindi. Israelita Hindi. nga eh. Pero yan ba ay para sa lahat? Yes. Naniniwala nga kayo sa Ten Commandments. Tapos sasabihin mo, kayo lang nun. That is the immediate context. Pero it is for all people. Dahil ang Diyos po ay mapanibubuin. Kaya para sa lahat po yon na mga makasalanan at hindi mga anak ng Diyos yung Ten Commandments na yan. Next question. Next question, yung kerubing ginawa ni Moises, nakikita ba o hindi? Ay, nakikita talaga yun. Nakikita. Kaya nga, yung paggawa kay Moises, may purpose yun at hindi yun purpose sa inyo. Para yun sa arka. Wala naman kayong arka of the covenant eh. O ngayon, nakikita ba? May literal presence pa ng Diyos yun. Inutos pa mismo. Ang problema sa iyo, sino nag-utos sa inyo? Sino nag-utos? Next question. Next question. Next question. Nung ang mga Israelita ay nagpatira pa sa harapan ng kaban, nandoon bang kerubin sa ibabaw? Objection muna, moderator. Parang Time stop. merong- Objection. Affirmative. Ano yan? Kulang po yung ano eh, nasa kerubim ba yung ibabaw ng ano, saan, ganun po, pakilina po yun para at least masagot na naman. Clarification yan, bro. Pero depende yan sa kabilang panig. Clarification, yan. Yung ibabaw daw yung kinaklarify ni Saan Apostle ibabaw? na- Saan? Ulitin ko, moderator, ha? Para Okay, so malinaw sa proceed. kanya. Nung nagpatira pa ang mga Israelita sa harapan ng kaban, nandoon ba ang kerubin sa ibabaw? Yes or no? Okay. Yun lang. Yes, nandoon po sa Yes. ibabaw ng arka. Pero hindi lamang po ang kerubim nandoon, kundi yung literal presence ng Diyos nasa gitna. Exodo 25:22, numero 7:89. Nagsasalita pa yon. Ang tanong, meron bang literal presence nagsasalita yung rebulto ninyo? Kaya wag yung gamiting palusot yan. Next question. Next Mahirap. question. Yung kerubin ba nagsasalita? Yes or no? Hindi ho, yung literal presence ng Diyos nasa gitna. Basahin natin. Sa Numbers chapter 7, verse number 89, nagsasalita ba daw? Nasa gitna, ayan o. Speak with him. He heard a voice speaking from above the mercy seat upon the ark of the testimony from between the two Next cherubims. question. Next question. Yung tansong ahas ba nung yun ba tumingala ba doon yung mga nakagat ng ahas nung panahon sa tansong ahas? Tumingala ba sila doon? Yes or no? Yes po, yung Yes. yung iba hindi. Yes, tumingala sila. Natural. Kasi po, yun po yung purpose. Pero ang tanong kasi doon, bakit naging Diyos-Diyosan? Pinagawa pa ng Diyos, naging Diyos-Diyosan eh. Paanong paraan? Sinisindihan, pinaglilingkuran. Katulad sa inyo, pinagsisindihan po, pinaglilingkuran. Next question. Yung Next question. Yung tansong ahas pinangalanan ni Hustan at sangayon ka doon. Yung aming baribulto pinangalanan, yes or no? Yes, pinangalanan. Daming Yes. pangalan eh. Black Nazarene, Santo Niño, ano pa? Sige. Immaculate Conception, si Maria. Maraming tawag eh. Sige. Parehas po ka, tinawag po niyo. Maria, Cristo, ano pa? Black Nazarene. Okay. Maraming tawag. Parehas lang talaga kayo. Next question. Sabi mo pinangalanan. Ano ang ipinangalan namin sa imahe ni Maria? Okay, ang pinangalan, Maria. Uy, Pinangalanan niyo Objection, Maria. moderator. Objection. Time stop. Objection negative. Ano? Maliwanag ang tanong ko. Sabi niya pinangalanan daw namin ang rebulto. Ang tanong ko, kung pinangalanan, ano ang ipinangalan namin sa imahe ni Maria? Kung sabihin Maria kasi yung Maria, pangalan yun ng nilarawanan.
Sabi niya, ang larawan mismo ang pinangalanan. So ang tanong ngayon, ano ang ipinangalan namin sa larawan ni Maria? Okay. I think nag-object ka doon sa pagsagot. kasi Pastor Ray? Kasi mo nang sagot niya Okay. Okay na. eh. Pastor Ray, counter objection or Yes, alam mo po moderator, ang tanong ano, tapos sinagot ko 'yun. Kaya kailangan kong tapusin 'yan. Okay, so judgment ng moderator, again, ang importante sa akin yung tanong lang naman, ang tanong dito ay ano daw yung pangalan. Ngayon, ang sagot niya dito ay Maria. Now, even that is true or not, it follows or not mga kapatid. Sa moderator, valid question pa rin yun. Proceed ka, Pastor Ray, Maria ang pangalan. Yes, Maria, marami. Pinutol ako eh. Meron pang Birhen ng Fatima. Ano pa? Ang dami eh. Dito pa sa Birhen sa Rigla. Marami pong katawagan mga kaibigan. Kaya nasagot ko po yung moderator. Next question yung mahirap talaga. Next question. Next question. Sabi mo, hindi kinilalang Diyos yung nasa Exodus 20. Sabi ni Charles John Ellicott, Bible scholar ng Protestante, sabi niya, while in the rest of the ancient world there was scarcely a single nation of or tribe which did not make it to itself images of the gods. Sangayon ka ba sa sinabi ng Bible scholar na yun ay images of gods? Yes or no? Hindi ho. Hindi po Hindi. ako sangayon sa lahat dahil ang aming reference po, ang aming standard Biblia. Wala po sa Exodus dyan na sinabi pong kinikilala, something like that, kinikilala o kaya pinaniniwalaan. Wala po. Paggawa ang sabi, huwag kang gumawa, huwag kang yuyoko, huwag mong pagsilbihan. Mali ang sinasabi mo. Next question. Next question. Isa pang Protestant Bible scholar na si Albert Barnes ang nagsabi. Sabi niya, as the first commandment forbids the worship of any false god. Sangayon ka ba sa sinabi niya na false god na tinutukoy sa Exodus 20 verse 4? Yes or no? No po sa 4, No. pero yes sa 3. Kasi sa 3 po yung gods, nakikita po yun, masusulat po yun, 3. Kaya 3, 4, and 5, isang utos yun. Sa 3, false god, kasi nga, gods, maliit eh. Diyos-Diyosan ngayon, wag magkaroon. Pero paano magkaroon? Nasa 4 and 5. Next question. Okay. Next question. Nakakadalawang Bible scholar na ako. Pangatlong Bible scholar, si Matthew Paul naman. Sabi naman niya, yung nasa verse 4 na rebulto on or in the earth. Yung or in the earth. As of man, beasts and creeping things which the Egyptians and other Gentiles worship as gods. Sangayon ka ba sa sinabi niya? Na yung palang nasa lupa na imahe is worship as gods. Sangayon ka, tutol ka? Sangayon po ako doon po sa Sangayon. may statement po niya na doon po sa, ano yun? Pag-ano ba yun? Diba? Worship as gods po yun na kaniyang sinasabi. Teka, muna, ano itong parang umiiyak? Pakimute nga yan, moderator, wala sa... Time stop pa na. Bro Jando, nadidistract yung ating sumasagot sa... Pasensya na kayo, nag-i-enjoy lang ako. Pamute na lang Warning bro kung maggaganyan. So, kasi nadidistract. Yung sumasagot, Pastor Ray, 20 seconds again bro. Proceed bro. Sang-ayon. Yeah, sangayon po ako sa buong ano niya, pero hindi po sa kanyang interpretasyon. Kasi po, yan po ay kanyang komentaryo, pero ayon sa Biblia, ang binawal po doon, Jando, wag gumawa kayo, wag yumuyuko o wag yuyukuran nyo, wag pagsilbihan, pinagsilbihan nyo, regardless sa mga sinasabi ng scholar na yan. Next question. Next question, Last sabi one mo sumasang-ayon ka na worship as gods. Ang tanong, yung aming rebulto sa Katoliko, wini-worship ba namin as gods, yes or no? Again, yes sa Yes. atin pong nakikita. Kasi po ayon sa talata, gumagawa kayo, niyuyukuan ninyo, pero yung sinasabi ng scholar, yung mga paganong hintil daw. Kaya nga hindi nga kayo sinasabi niya. Pero sa Biblia po ay malinaw, gumagawa kayo, yumuyuko, paglilingkod. Kaya in that sense, Next question. yes. Next question, sabi mo yes. Meron ka bang may pakita sa amin na Catholic document na turo namin na aming kinikilalang Diyos ang aming rebulto? O wala kang may pakita? Wala po. Wala. Dahil hindi po patungkol sa Teka, pambihira talaga. Time na. Hindi, pinuto moderator, ano muna to. Okay, Kasi so ganito ma-edit tayo niyan. bro. Sumapaw agad. Ganito. Huh? So, isang segundo na yon at before nagsalita. However, dito na-distract kasi si Pastor Ray Ann sa pag-react ni Brother Jando. Pastor Ray,
tutuloy mo pa ba yung sagot mo? Ituloy, Yes, ituloy niya muna ito. 1 second. Ituloy niya 1 second. Ay, wait lang, Brother Tuloy ko po, Jando. Brother Jando. Sige, proceed, bro. Okay. Tuloy ko po. Hindi kasi tumutukoy sa dokumento Time, ninyo time, kasi time. wala kang criminal aamin. Time na. Patungkol po yan sa Time na, gawa. bro. Time na, bro. Time na. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang ating second cross. So, dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jace Draven. Obvious na talo. Di ba? Obvious yan. Shoutout din kay Fiel. Dito din mga kapatid kay Nestor Pasore. Nganong nakipag-debate man ka anang tawhana. Mura wala man na sa tono. Shoutout din mga kapatid dito kay Ralph. Ganyan talaga pag wala na, dinadaan na lang sa di pwedeng banggitin. Shoutout din mga kapatid kay James Pamugas sa Kadugay, parehas na possess si Jando o Jared. Hindi pwede mga kapatid, hindi ko talaga binabasa ng buo yung mga salita niyo kasi medyo hindi siya pinapahintulutan, no? Lalo na sa David Dula, Pastor Rayan, ay ito din, wala din, hindi din po pwedeng banggitin. Jeriel. Okay mga kapatid, ang dami niyong comment na hindi ko talaga pwedeng banggitin dahil meron dong parang panglalait. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Jando, your time start now. Okay, mga kaibigan, ako'y tuwang-tuwa at na-enjoy ako kasi binawi niya lahat. Binawi niya lahat. Yung mga tanong niya sa akin, tinanong ko sa kanya, pareho kami ng sagot. Sabi niya, bawal ipagawa ang rebulto ayon sa Exodo 20. Katoliko, gumawa ba Katoliko? Sabi ko, gumawa. Tumalakpak siya. Tinanong ko sa kanya, sabi bawal gumawa. Gumawa ba si Moises? Sabi niya, gumawa. Pareho gumawa. Pero gusto ko ipakita ito sa inyo, Kasi kung gumamit siya ng fallacy of equivocation, ginamitan ko rin siya sa akin pagtatanong sa kanya. Ano ba itong fallacy of equivocation? Ito na. Ito tayo sa Ayan Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Ang fallacy of equivocation ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan iisang salita ang ginagamit sa magkakaibang kahulugan. Magkakaibang kahulugan. Isang salita. Ano ang nilaro niya? Ano ang ginamit niya ng ng fallacy of equivocation? Yung luhod. Yung niluluhuran. Yung pagtanong niya sa niluluhuran, tapos kanyang idinidikwat doon sa Exodo 20, gumagamit siya ng fallacy of equivocation. Bakit? Magkaiba meaning Halimbawa, lumuhod ka sa harapan ng babae kasi papakasalan mo. Ibig sabihin ba, lumuhod ka, kinilala mo ng Diyos-Diyosan yon. Kalokohan tong pastor na to. Ano sabi? Iisang salita ang ginagamit sa magkakaibang kahulugan sa loob ng argumento. Kaya nagmumukang lohikal ang konklusyon kahit hindi ito valid. Sa madaling salita, pareho ang salita. Ano yun? Yung niluluhuran. Diba? Gumawa ba kayo? Pareho ang salita. Pero hindi pareho ang ibig sabihin. At ginagamit ito para makapanlin lang sa debate. Para makapanlin lang. Yung tanong niya kanina, fallacy of equivocation. Kaya nung binalik ko sa kanya, pareho kami ng sagot. Sabi niya, yung rebulto nyo ba nakikita? Sabi ko, oo. Ngumiti siya. Tinanong ko siya, yung ginawa ba ni Moses nakikita? Sabi niya, oo, nakikita. Sabi niya, ang mga Katoliko daw, yumuyuko. Tinanong ko siya, nang magpatira pa ang mga Israelita sa harapan ng kaban, nandun bang kirubin sa ibabaw? Sabi niya, yes. Pareho. Pareho. Pero ang sabi niya kanina, regardless daw kung ano ang nasa utak ng tao. Sa kanya is ano ang act na ginawa, regardless kung ano ang nasa utak ng tao. Pero siya,
nagdahilan siya. Sabi niya, yung kirubin daw, nandoon ng presensya ni Lord. Nandoon siya ni Lord. Regardless din kung nandoon. Regardless din. Ang tanong, yung act, tingnan nyo ha, strategy yung ginamit niya, ginamit ko sa kanya, pareho kami ng sagot. Paano kaya makakapatindig itong taong ito? Pareho kami ng sagot. Nung yung ginawa ang tansong ahas, ang tanong, yung mga tao ba tumingala doon? Sabi niya, o yung iba tumingala, yung iba hindi. Anong nangyari sa mga hindi tumingala? Namatay. Kasi na-poison sa ahas. Yung tumingala, anong nangyari sa tumingala? Naligtas sa poison ng ahas. Mga tanong, sabi niya, pero ginawa nilang Diyos-Diyosan. Bakit? Pinangalanan ni Hustan. Tanong ko sa kanya, yung aming rebulto ba, aming pinangalanan? Sabi niya, pinangalanan nyo. O sige, ano ang ipinangalan, ang aming binigay na pangalan sa rebulto ni Maria? Sabi niya, Maria. Mali! Bago pa ginawa ng rebulto, may Maria na. May pangalang Maria na. Bago pa ginawa ng rebulto, may Fatima na. Ano ba naman to? Ibig sabihin, nauna ibigay ang pangalan sa kinauukulan bago ginawa ng imahe. Ibig sabihin, ang imahe hindi pinangalanan. Yung may-ari ng pangalan ang ginawa ng imahe. Oh. Yung may-ari ng pangalan ang ginawa ng imahe. Hindi ang imahe ang pinangalanan. Tingnan nyo. Wow, itong pastor na to eh. Ulitin ko ha, ang ginawa niya, tinatawag na fallacy of equivocation. Ginagamit ito para makapanlin lang sa debate. Ano ba? Ano nangyari? Ano nangyari? Tinanong siya kanina, bilang Baptist pastor, naninindigan ka ba talaga? Ninindigan ka ba talaga na yung rebulto sa Exodo 20 versikulo 4 ay hindi kinikilalang Diyos kasi wala kang nabasa? Sabi niya, naninindigan ako, naninindigan siya. Itinanong ko siya ngayon dito sa mga Bible scholar, Matthew Paul, sabi ni Matthew Paul, or in the earth. Anong or in the earth? Yun niya sa verse 4, hindi yan verse 3, hoy. Hindi ako kumuha sa verse 3 ng komentaryo. Kinuha ko ng komentaryo ng mga protestant scholar, yung verse 4, hindi verse 5, yung verse 4, para malaman kung ano yung rebultong yon. Sabi dito ni Matthew Paul, or in the earth. Ano yung or in the earth? Yun yung imahe na nasa lupa. Oh. Ang sabi dito, as of man and beast and creeping things, which the Egyptians and other Gentiles worship as gods. Sangayon ka ba rito? Ano ginawa ni Pastor Ryan? Bumaliktad. Biglang sumangayon. Samantalang kanina naninindigan talaga siya na hindi ang kinikilalang Diyos kasi walang nabasa. Ngayon dito, binasa ko yung kay Matthew Paul, biglang sumangayon. Kaya mas lalo akong natawa. Kasi sumangayon na siya. Ganina, todo deny. Biglang sumangayon. Tinanong ko siya ha. Dahil sumang-ayon ka na yung pala kinikilalang Diyos. Tanong, meron bang katuruan ng Katoliko na ang aming rebulto ay aming kilalanin Diyos? Sabi niya, yes. Yes daw. Dahil nag-yes ka, meron ka bang maipakitang dokumento? Huy, topic mo yan. Dapat naghanda ka. Meron ka bang naipakitang dokumento? Catholic document na may turo kaming kilalaning Diyos ang aming rebulto. Sabi niya, wala akong mapakita. Sino ba naman hindi mapapasaya sa tuwa? Siyempre, nag-enjoy na ako, mga kaibigan. Pasensya na kayo, ha. Nilampaso ko yung pastor nyo. Natuwa lang ako. Ano sabi ni John Gill sa Gill's Exposition of the Entire Bible? Or that is in the earth. Yung pa rin yung verse 4. Yung kinuhanan ko ng komentary, verse 4, hindi verse 3. Or that is in the earth beneath. Ano daw yun? Yung nasa earth beneath? Yun ba yung mga santo ng Katoliko?
Sabi ni John Gill, as oxen, sheep, goats, cats, dogs, such as were the gods of Egypt. Tingnan nyo ha. Yung binasa niyang verse 4, ang tinutukoy doon mga hayop. Ibinabato sa atin, hindi naman mga hayop yung ating mga rebulto. Babasa tayo. The Living Bible. The Living Bible. Exodus chapter 20 verse 4. Anong sabi dito? You shall not make yourselves any idols. No images of animals, birds, or fish. Yung palang imahe na nasa lupa, animal pala yon. Yun namang imahe na nasa hangin, birds pala yon. Yun namang imahe sa ilalim ng dagat, fish pala yon. Katunayan, yung Bible scholar na author, Protestant Bible scholar na author ng Cambridge Bible for Schools and Colleges na si Edward Hayes Plumtree, sinabi niya, yung palang under the water, says the fish in the Chalus near Aleppo were looked upon as gods. Kinikilalang Diyos. Sabi niya kanina, naninindigan siya. Hindi yan kinikilalang Diyos. Anong dahilan niya? Walang nabasa. Yun ang palusot. Yun ang palusot. Kasi nang binasa ko itong mga Bible scholars, sinabi niya kaagad, okay ako dyan, sangayon ako dyan. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second clause ng ating affirmative. Pastor Rayan ng Baptist, 7 minutes. Your time start now. Alright, una ko pong katanungan, Bro Jando. Yung tatlong scholar na sinite mo, sila ba ay agree sa inyong doktrina at practices na graven images o against po sila? Agree Ito. o against? Against sila sa amin, mga protestante nga ito eh. Pero against din sila sa iyo. Sabi mo kasi hindi kinikilalang Diyos. Sabi nila kinikilalang Diyos, magkakontra kayo. Kapanipaniwala pa itong mga Bible scholar na ito. Hindi ka ng Bible scholar eh. Next question. Next question. Okay, next question. Alin ba pinaniniwalaan mo? Yung Bible scholar o yung nakasulat sa Biblia? Pareho. Pareho. Naniniwala ako sa sinasabi ng mga Bible scholar na ito na yung mga rebulto dyan sa Biblia, sa Exodus 20 verse 4, kinikilalang Diyos. Pareho silang tama, kinikilalang Diyos. Walang magkakontra sa kanila. Ang kumontra lang ikaw. Sabi mo, hindi kinilalang Diyos kasi yung dahilan mo, walang nabasa. Kayo magkakontra ng Bible scholar na ito, hindi kami. Next question. Okay, next question. Sabi mo, agree ka sa Bible scholar saka sa Bible. Tapos sabi ko kanina, tinanong kita kung against ba sila sa inyong rebulto o ano yung mga scholar na yon. Tanong, dahil yung mga scholar na agree ka, so agree ka ngayon sa aral ng inyong hindi inaagrihan ng mga scholar. Agree ka ba sa mga scholars na sinite mo na against sila sa mga aral at practices ng rebulto ng Romano Katoliko? Agree ka? Yes or no? Objection, moderator. Objection. Time stop. Proceed. Fallacy of false dilemma ang ginagawa ni Rayan. Kawawa naman, nakakahiya to. Okay. Fallacy of false dilemma, moderator. Sasagot ako ng 10 seconds kasi fallacy of false dilemma. Wala akong... Okay. False dilemma nun. Strawman fallacy pala, strawman fallacy. Wala akong sinabi kasi na na ginamit ko to kasi sumasangay sa aming rebulto to. Wala akong ginawa ganun. Okay. Strawman to. Strawman. Okay, so objection dito ay strawman fallacy. So, 10 Tapos, seconds. Wait lang. Counter. So, ipa-counter muna natin tapos ibigyan natin yan. Proceed. Okay. Hindi po strawman fallacy po, moderator. Kasi po aking tanong, kung siya ba ay agree, ang scholars ba agree sa kanya, sa aral niya o hindi, sabi niya, hindi raw, against daw. Sabi ko, agree ba siya sa, arin ba inaagrihan niya, Bible ba o scholar? Sabi niya, both. So ang tanong ko, simple, hindi po yan. Alam naman natin, nag-aaral naman tayo ng fallacy. Huwag tayong ano-anuhin sa fallacy. Hindi po strawman fallacy po ang tanong kasi wala pong tanong na strawman fallacy. Okay. Okay. So, judgment muna natin dito mga kapatid.
So, ang judgment natin, any observation sa kabilang panig naman, hindi ko hahatulan yan, either that is straw man or not. However, ang importante sa akin, paano ito sinasagot, at sabi niya ay gagamitin niya yung 10 seconds niya. So, doon lang muna ako. Brother Jando, proceed bro. 10 seconds. Magkakontra si Ray Ann at ang mga Bible scholar na ito kasi sabi ni Ray Ann hindi daw yung kinikilalang Diyos, sabi nila kinikilalang Diyos. At hindi ko sila ginamit para sabing sumasang-ayon Next sa aming question, mga 10 rebulto. seconds. Next question. Okay, next question. Alin po ang nakasulat sa Exodo 23 hanggang 5, Bro Jando? Documents o action? Alin po doon yung nabasa sa Biblia mismo? Objection hindi ko magiging sa tanong niya ano yun? Documents o? Si ating Paulit na lang, paulit. Sige. Ulitin natin. Time Okay. stop na. Ang nakasulat po ba sa Biblia, Exodo 23 hanggang 5, ito ba'y tumutukoy sa documents? Ang pinagbabawal ba doon, documents o action? Documents ba daw o action ang pinagbabawal doon? Parehong documents at action yun eh. Proceed. Kasi documents naman yung ano eh, yung Exodus 20 documents yon. Pwede gamitin as doctrine yon. Meron din silang action. So pareho yung documents and action. Pero hindi nga tugma sa amin yan eh. Kasi di naman mga hayop ng aming mga rebulto eh. Hayop at tinutukoy dyan, sabi ng mga Bible scholar, mga hayop yan no. Oxen, Next sheep, goats, cats, dogs. Next question. Ayon po sa aking latag, Deuteronomy chapter 4 verse 16. Nasusulat ba doon the image or similitude of male and female? Sa Douay Rheims version, nasusulat ba doon similitude of male and female? Nasusulat hindi. Nasusulat similitude. Pero yun ay hindi naman, wala sa aming mga simbahan. Yun ito kay Diana, kay Astaroth. Wala naman kami Diana at Astaroth sa aming simbahan. Kaya nga ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation mo, Pastor. Fallacy of equivocation. Next question. Next Okay, question. next question po. Yun bang inyong Santo Niño tsaka Maria na tinatawag na rebulto, similitude of male and female ba? Yes or no? No. No. Hindi. Hindi similitude kasi yung nasa Deuteronomy 4:16, mga Diyos-Diyosan yon. Hindi nagpapakilala sa mga tunay na being. Samantalang yung sa amin totoo. Totoong may Santo Niño, totoong may Maria. Wala namang Dayan, wala namang Astaroth na totoo. Kaya mga peke, kaya hindi similitude yon. Peke yan nasa Deuteronomy, tunay yung nasa amin. Next question. Next question. Next question. Ano pong ibig sabihin ng similitude? Pareho. Similitude. Pareho. Sabihin, yon Diyos-Diyosan yun, sa amin hindi talaga pareho. Kaya hindi similitude. Next question. Next question. Okay, kung pareho ang iyong kahulugan ng similitude, so meron ba kayong mga rebulto na kapareho sa babae at lalaki? Meron, wala? Wala kaming rebulto na kapareho kay Diana, kapareho kay Astaroth, kapareho kay Kamos, kay Moloch. Wala kaming ganung rebulto. Next question. Next Okay. question. Yung rebulto po na inyong mga santos, like for example kay ano yun, yung bata, si Pedro Calungsod, si Santo Niño, Maria, yan ba'y babae o lalaki? Yes or no? Hindi yan babae, hindi rin yan lalaki. Mga rebulto nga eh. Samantalang yung kay Astaroth, yun ay mga rebultong peke. Kasi hindi naman yung mga totoong tao eh. Si San Pedro Calungsod, totoong tao. Si Astaroth, hindi. Si Maria, totoong tao. Si Diana, hindi. Eh, hindi talaga pareho. Huwag mong parehuin. Fallacy of equivocation ginagawa mo. Fallacy of equivocation yan, Rian. Next question. Okay, tanong. Ano po ang ibig sabihin na nakasulat sa Exodus 20 verse 4 and 5 o verse 4 sa Douay Rheims? Ano ibig sabihin ng salitang anything? Anything na Diyos-Diyosan. Sabi nga ni Matthew Paul dito, ni Matthew Paul, ito ay kinikilala ng mga Gentiles as worship as gods. Oxen, sheep, goats, cats, dogs. Sabi ng The Living Bible, animals, birds, or fish. So hindi talaga pareho. Hindi talaga pareho. Kung parehuin yan. Alright. Next question. Alright. Last 1 minute and 20 Okay, seconds. yun bang yinuyukuan, yung mababasa letra por letra sa inyong Bible, Biblia namin. Yung mababasa, ang yinuyukuan ba doon sa arka ay yung arka o yung
cherubim. Yung mababasa letra por letra na yumuyuko saan? Sa arka o sa cherubims? Pareho. Kasi nung Parehas. sila yumuko sa arka, nasa ibabaw yung kerubin. Kaya kasama yung kerubin doon. Hebreo 9:5, nasa ibabaw yung kerubin eh. Hindi naman inihiwala yung kerubin doon eh. Kaya pareho. Next question. Next Okay, ang question. tanong ko po, mababasa sa Biblia, letra por letra, verbatim, sabi mo parehas. Anong talata na yung mga Israelitas yumuyuko sa cherubims? Anong talata yun? Nasa Josue 7:6 na yung mga Israelita napatira pa sa harapan ng kaban. Sinabing kaban, Hebreo 9:5, nandoon ang kerubin sa ibabaw. Hindi mo isang talata lang. Mayroong cross-reference sa Hebreo 9:5, nandoon ang kerubin. Kaya huwag mo paghiwalayin yan. Huwag ka mag-focus sa isang talata lang. May ikalawang talata na papatunay. Oh. Next question. Next question. Next question. Yun pong arka ay may literal presence ng Diyos, nagsasalit na po doon sa gitna ng cherubim. Tanong, yung mga revolto po Objection, ninyo, moderator. Objection mo na, proceed bro. Sabi niya, regardless daw sa ano, pinaniniwalaan eh. Hindi ko tatanggapin tanong na yan kasi sabi niya, regardless sa pinaniniwalaan. Hindi ko tatanggapin tanong na yan. Regardless daw eh, sabi niya kanina eh. Ba't niya gagamit yan? Doon siya sa act siya mag-focus sa act. Okay, so nag-object ka sa word na regardless. Pastor Ray, meron ka bang counter-objection? Or hahatol na ako? Wala lang. Tanong lang po, moderator, wala naman kung sinabing regardless. Yun lang, sa tanong ko, wala akong sinabing regardless sa tanong. Kasi iba yung tanong ko eh. Wala namang regardless. Okay. So ganito muna mga kapatid. Paulit nga muna yung tanong Pastor Ray. Pero again, ang natitirang oras dito ay 2 segundo na lang para sumagot yung ating kabilang panig. So Pastor Ray, paulit ng tanong. Ang tanong ko lang po, kung mayroon bang literal presence of God yung kanilang mga rebulto kasi nasa Okay, so arka eh. Okay, so meron ba daw Meron o presence wala of God? lang. Bro Jando, pipili ka ba yes or no or mag 10 seconds ka? Mag 10 seconds ako. Proceed bro. Sabi niya kasi kanina, regardless kung ano pinaniniwalaan. Time. 7 Oo. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Sabi dito ni Richard Lipon, hahaha, gipet. Shoutout din kay Lloyd Ganson, kaluoy ni Mo Fuentes. Shoutout din mga kapatid kay Aguila MJ. Sarap na pagkaipit, hahaha. Shoutout din kay Jeril Torre, ayaw suko Jando. Shoutout din kay Jeremiah Tanyeza, katawa pa Jando, ipit na pod. Shoutout din kay Erwin Abiliana, ayay. At kay Jerry De La Torre, shoutout din kay Lloyd, kay Ganzon, Luya ni Puentes. Hindi pwedeng banggitin to. Ito na naman, ang daming comment na merong ng mga bad words, no? So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Tama na dito si Brother Jando bilang negatibo na ang Diyos-Diyosan ng mga RCC ang kanilang mga rebulto. Bilang negative Jando ng Catholic, your time start now. Okay, sabi niya kanina, wala daw strawman sa tanong. May strawman. Kasi nung ginamit ko yung mga Bible scholar ng mga protestante, hindi ko siya ginamit dahil sumasang-ayon siya sa aming rebulto. Protestante nga eh. Ginamit ko siya kasi salungat kayo. Contradiction kayo. Aking tuloy ha. Sabi dito ni Matthew Paul's commentary, or in the earth as of man and beast and creeping things which the Egyptians and other Gentiles worship as gods. Kinikilala pa lang Diyos eh. Sabi ni Albert Barnes, as the first commandment forbid the worship of any false god. Kinikilalang Diyos. Sabi naman ni Charles John Ellicott, while in the rest of the ancient world there was scarcely a single nation or tribe which did not make itself images of the gods. Sabi naman ni John Gill, or that is in the earth beneath, as oxen, sheep, goats, cats, dogs, such as were the gods of Egypt. Sabi naman ni Edward Hayes Polamtre, says that the fish in the shallows near Aleppo were looked upon as gods. Ginamit ko sila i-contradict doon sa Stanley Fuentes na hindi daw kinikilalang Diyos kasi walang nabasa.
Ang tanong niya, sang-ayon ba sila sa rebulton yung Katoliko? O sang-ayon? Strawman nga eh. Di-deny pa strawman nga eh. Meron ba akong binanggit na sila sumasang-ayon sa aming rebulto? Ba't niya tinanong yun? Kung hindi strawman yun. Strawman nga eh. Di-deny ka pa walang strawman sa tanong. Ba't mo ako tatanungin yan? Kung sang-ayon ba sila sa aming rebulto, may binanggit ba ako? Ginamit ko ito kasi sang-ayon sa aming rebulto. Sinabi ko ba yun kanina? Wala. Protestante nga eh, di against sa aming rebulto. Pero against di siya sa iyo. Ibig sabihin, yung sinabi mo, private interpretation. Private interpretation. Bakit? Hindi daw kinikilalang Diyos. Anong palusot? Walang nabasa. Pero ang Bible scholar protestante, sumasangayon, kinikilalang Diyos yun. Sabi niya, ay hindi, walang nabasa. Tapos ang tanong sa akin, sang-ayon ba sila sa rebulto nyo? Strawman fallacy yan. Ano ka ba? Alam mo yung fallacy. Ikaw ang nagbukas sa isip ko dyan eh, pag-aralan ng fallacy, para kasi maraming mga debatedor, feeling magaling, pero fallacy pala. Ikaw ang nag-ano sa akin yan, Pwente, bigay ng idea pag-aralan ng fallacy. Wala rin fallacy. Yung equivocation, niluluhuran ba ninyo? Gumawa ba kayo? Equivocation nga. Bakit? Tinanong ko sa kanya, sumang-ayon din lahat. Pareho kaming sagot. Eto, panakamatindi. Yung sinabi niya kanina, tinanong ko siya, dahil sinasang-ayunan mo na kinikilala palang Diyos ng mga naniniwala sa kanilang mga rebultong ito. Tanong, may turo ba ang Katoliko na kilalaning Diyos ang aming rebulto? Sabi niya, yes. Yan yung kasinungalingan ng pastor? Yes. Saan dokumento mo? Wala. Nga. Tapos, ito yung pinakamatindi. Ha? Ito yung pinakamatindi sa ginawa niya. Yun daw imahe natin, pareho daw doon sa Deuteronomy 4:16. Ay, hindi pareho yon. Ang tinutukoy doon, ang Diyos na si Kamos, ang Diyos na si Astaroth, ang Diyos na si Diana. Wala kaming ganyan. Sabi sa unang Korinto 8:4, ang Diyos-Diyosan nagre-representa ng mga hindi totoo. Ano daw ang Diyos-Diyosan? Nagre-representa ng mga bagay na Just 1 hindi minute. totoo. Ulitin ko ha, anong Diyos-Diyosan sabi ni Pablo? Ang Diyos-Diyosan nagre-representa ng mga bagay na hindi totoo. Yung ating Santo Niño, totoo ba Santo Niño? Totoong may Santo Niño. Lucas 1:35, Asiquel Santo Niño, Cueva Ana Sinulamaran, Hijo de Dios. Yung ating Maria, meron ba? Meron. Yung ating Jose, meron ba? Meron. Padre Pio, meron. Antonio de Padua, meron. Yung Astaroth, meron ba? Wala. Kamos, meron ba? Wala. Baal, meron ba? Wala. Ba't mo pinapareho hindi dapat parehuin? Kaya ang tawag doon, fallacy of equivocation. Pinagpapareho mo ang hindi dapat parehuin. Ano ba naman yan? Wala daw siyang fallacy. Pinag-aralan yung fallacy. Ba't mo ginagamit? Time. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Diyos-Diyosan ng mga RCC ang kanilang mga rebulto. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, your time start now. 5 minutes. Alright, sa una po mga kapatid, ay unahin na po natin itong mga fallacy kasi natuto daw siya sa aking mga fallacy. Kaya tuturuan natin uli. Ang sabi ko po, wala pong strawman fallacy sa tanong. Wala ho. Kasi po ang strawman fallacy, meron pong tanong yan na twisted pero meron pong dapat konklusyon. Yan po yung fallacy kasi argument hindi po question. Yung question na fallacy, yan po ay complex question at saka loaded question. Kaya dapat matuto itong mga CFD nito. Walang tanong per se tapos tatawagin mong strawman fallacy. Hindi ho argumento po ang strawman fallacy, hindi po question. Para sa kalaman yung mga CFD. Number 2, fallacy of equivocation. Para at least meron lang siyang ma-mention na fallacy pero hindi po naintindihan. Fallacy of equivocation, oo tama yon na isang salita parehas
pero magkaiba ang gamit. Saan po ang parehas doon sa worship at saka pagluhod? Hindi naman yun parehas na salita eh. O hindi niya alam. Yung pong fallacy of equivocation mga kaibigan, for example, parehas po na kneel o kaya bow down, pero magkaiba po ang meaning doon. Parehas na salita. Ang sa kanya, yung worship at saka bow down, fallacy of equivocation. Pambihira to. Ito, sabi niya, yun daw mga scholar ay agree daw, against daw sa kanyang mga rebulto, pero bakit natin ginamit? Kasi nga, against sila sa iyo. Pero bakit mo inaagrihan? Sabi ko, ano ba agrihan mo? Bible o Bible scholar? Sabi niya, both. Pambihira. Ha? Tapos sasabihin mo, private interpretation sa akin. Bakit? Yun bang mga scholar na protestante against sa iyo? Anong sabi sa inyo diyon? Hindi ba yun private interpretation? Ano ba yung nakasulat? Ikaw mismo umamin. Anong talata? Anong translation sa Tagalog? Kinikilala bilang Diyos. In fact, ang binasa mo, sabi doon, man. Binasa mo. Man. Malinaw po na binasa mo, man. Tao. Yun. Kaya sabi mo, hindi naman yun. Similitude lang, hindi mo alam. Kaparehas. Similitude of male and female. Kaparehas sa lalaki, babae. Meron ba kayong kaparehas sa lalaki, babae? Wala daw. Bira ito. Representative ni Padre Darwin, mga kaibigan, pero wala eh. Palpak ang kanyang pagdepensa ngayon. Anong nangyari, mga kaibigan? Ang sabi doon, worship as gods. Sabi niya, kinikilala bilang Diyos. Ano kinikilala bilang Diyos? Worship as gods nga eh. Doon ako sangayon kasi yung pagluhod at paglilingkod. Worship po yun. Hindi ko po sinasabi na may mabasa sa Exodus 20, pero agree ako sa kanila na worship as gods. Yun po ang ibig sabihin. Kaya mga kaibigan, kahit anong palusot ni Brother Jando ngayon, hindi eh. Dokumento ang hinahanap niya, pero sa Biblia, huwag kang gumagawa sila. Huwag kang yuyuko, huwag mong pagsilbihan. Hindi na ginagawa nila yun. Doon tayo galing, mga kaibigan. Kaya kayo mga open-minded na Katoliko, sana po kayo magising. Kasi nga, pwede naman kayong manalangin, magsamba na walang rebulto. Ano sabi sa Revelation 21:8? Lahat nandoon po yung idolaters. But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Pupunta kayong impyerno pag hindi nyo iiwan yung pagsamba doon o pagluhod at pagyuko doon sa mga rebulto. Kaya sabi po sa Biblia, yung inuyukuan po nila na arka po. Nagsisinungaling po siya, ang nakasulat po arka, hindi ho cherubims. Ang aking tanong, verbatim, letra por letra, ano nakasulat? Ano ang kanilang inuyukuan? Arka ba o cherubim? Sabi niya, both. Hindi ho, both. Ang nakasulat, arka. Kasi po, sa cherubim may literal presence. Hindi niya masagot. Kung merong literal presence, yung kanilang rebulto, wala eh. Bakit? Meron bang namatay? Just 1 minute. On the spot? Na nahawakan yan, katulad ng arka? Doon po sa unang Chronicles chapter 13, si Usa po, namatay on the spot dahil nahawakan po yung mga rebulto. Kaya ito po mga kaibigan, ngayon, kailangan po itong sila po itong mga open-minded, kami po nanawagan sa inyo, mahal po namin kayo mga Katoliko, kaya repent and believe the gospel. Aminin po ninyo yung kasalanan na yan, you trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, at tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya, pero you have to repent and believe the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, sabi ng Biblia, at hindi kayo mapuntang impyerno. Kailangan po ninyong maligtas, at iiwan po ninyo ito pong kasalanan ng idolaters, mga kaibigan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may natutunan po kayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa pag-uusap na ito. Okay, so dyan nagtatapos ang debate ng Baptist versus Catholic, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng audience. So tapos na yung debate ninyo. Purong pasasalamat na lang ito. Unahin natin si Pastor Ray. Maraming salamat po sa lahat ng mga Romano Katoliko present, nanonood live, at sa mga makapanood pa sa debating ito. Ito po ay pag-aaral side by side. Kaya salamat po sa inyong oras ngayon, at sa mga makapanood pa nito. Mahaba man, pero pagtiyagaan niyo po, mga kaibigan. Pinapasalamatan ko po una sa lahat ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na nagbigay po sa atin ng salita ng Diyos, ang kanyang salita para maging aming
batayan ngayong gabi na ito pinag-usapan at amin pong naipahayag yung bawat isa sa amin. At hindi po kami galit sa mga Romano Katoliko, mahal po namin kayo, lalo na po sa ating katunggali. Salamat po, Bro Jando, na ikaw ay tumindig at tumanggap sa hamon. Saludo po kami sa iyo dahil ikaw po ay nanindigan sa itong tema na ito kasi bihira po itong tanggapin eh. At salamat sa mga punto por punto staffs. Padre Darwin din, shout out, salamat sa iyong pag-approve kay Bro Jando. Wala namang mahirap doon, napakadali, approve agad. At saka ang ating pambansang moderator, Bro Rasha, salamat. Shout out ko rin pala si Pastor Wendell Ayuda, dito po mga kaibigan. At si Kuya, dito din. Alright, si Pastor Rinivan. At si Pastor Alfie. Shout out po sa inyo lahat. Pastor Juby Aguilos, lahat po sa mga Baptist na dyan. Sana po ay patuloy po ninyong suportahan itong programang Punto por Punto, tsaka kay Bro Rasha, Rasha TV. At akin din po, Bro Rasha, kung pwede. R.A. Puentes po sa ating account sa Facebook. And then The Real Baptist Christian Apologia TV ang page. At YouTube channel po natin, R.A. Puentes Apologetics. So maraming salamat lahat. Hindi ko po may isa-isa. Ngunit salamat po sa inyong suporta mga kapatid sa pananampalataya at sa aming mga kaibayo sa pananampalataya. Mahal po namin kayo. Nagpapahayagan lamang po kami. Hindi po kami nag-aaway personal. Aming rason lamang po at saka pananampalataya ang ating pinag-aralan ngayong gabi na ito. Maraming salamat. To God be the glory. Great things He has done. Thank you for the free gift of salvation. Amen. Okay, at syempre salamat din, Bro Janto. Ako ay nagpapasalamat sa mga Katoliko na nanonood sa aking live ngayon, sa aming live ngayon. Nabasa ko mga comment ninyo kung gaano nyo pinagtawanan yung ating katunggali. Pasalamat po ako doon. At pasalamat din ako sa mga comment dito na sinasabi nilang hindi mo kami maluloko. Oh, sabi dito ni shout out tayo dito ni Joel de la Serna. Oh, kabalo na gyud ni sila na bakak ning ilang sekta pero kay 10% man sayang mawala. Oh, sabi naman dito ni ni Noah Bolay, congrats Bro Jando. Salamat sa mga nag-comment. Salamat sa mga protestanteng nagalit sa akin. Sa mga sa mga protestanteng ang comment hindi na binasa ni Brother Rasha. Salamat sa inyong mga participation sa nangyaring debate. At ako nagpapasalamat sa mga kasamahan ko rin dyan, no, sa ibang bansa na nanonood ngayon. Lagi kayong manood ng punto por punto mga kaibigan at hindi ako sa inyo wala nang sinumang makakapanloko sa inyo. No? At sa mga mga haters natin diyan, salamat sa inyong pagkagalit sa akin at nagbibigay yan tibay sa akin lalo akong ginaganahan pag nandyan kayo. Maraming salamat sa inyong lahat at Brother Rasha, thank you din sa oras na binigay mo. Thank you, Ten. So, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumaras ka nitong gawain or maghamon man sa dulong ito, nandito si Pastor Rian ng Baptist at Brother Jando ng Punto por Punto sa Roman Catholic mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Kasama doon yung kondisyon ng ating mga debatista at yung inyong participation mga kapatid dito sa ating platform. So kung gusto niyo magsuri sa Baptist mga kapatid, again, nandyan si Pastor Rian Puentes. You can follow him dahil meron din siyang mga content dyan sa kanyang Facebook. At syempre, dito din kay Brother Jando, kung meron kayong, kung gusto niyo magsuri sa Catholic, pwede kayong hanapin niyo yung kanilang mga YouTube channel, yung Facebook din. So, punto por punto yan. At dito din sa akin mga kapatid, please follow me sa aking Facebook, Rasha Vista. Dito ako na laging nagla-live sa personal profile Facebook ko mga kapatid. At ito ay makikita nyo din sa YouTube channel, Rasha Debates TV. At syempre, nagpapasalamat ako lagi-lagi sa punto por punto sa kanilang platform nila dito. At maraming nagla-live dito. Hindi ko maisa-isa. Si Brother Junri, si Brother Wendell, marami yan. So, suportahan nyo lahat.
So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.